Isang pamilyar na bigat sa kanyang tabi ang gumising kay Katarina. At isang amoy na hindi kanya. Amoy ng mamahaling pabango ng lalaki na may halong alak. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Kaagad siyang sinalubong ng malambot at kulay gintong sinag ng araw na tumatagos sa siwang ng makakapal na kurtina. Napakislot siya. Hindi ito ang kwarto niya. Ang kwarto niya ay maliit, simple, at ang kurtina niya ay kupas na kulay asul. Ang lugar na ito malawak, elegante, at amoy mayaman. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Pilit niyang inaalala ang mga nangyari kagabi. Ang party ng kumpanya ang masasayang tawanan, kasama ang mga kaopisina ang sunod-sunod na tagay ng alak na ipinilit sa kanya. Tapos blanko. Isang malaking, nakakatakot na blanko. Lalo siyang kinabahan nang maramdaman niyang wala siyang suot na kahit ano sa ilalim ng makapal at malambot na kumot na seda. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, ay nilingon niya ang katabi niya sa kama. At doon, gumuho ang mundo niya. Mahimbing na natutulog sa kanyang tabi, payapa ang anyo at bahagyang nakaawang ang mga labi, si Ricardo de Villa. Ang CEO ng De Villa Holdings. Ang kinatatakutan at kinainisan niyang boss. Ang lalaking kilala sa buong opisina bilang isang walang pusong playboy. Napatakip siya sa sariling bibig para pigilan ang isang sigaw na gustong kumawala. Nalalaki ang kanyang mga mata, nanginginig ang buo niyang katawan. Hindi. Hindi maaari. Ngunit ang hubad na dibdib nito na umaalon sa bawat paghinga, ang braso nitong nakapatong sa kanyang baywang, at ang isang pamilyar na sakit sa pagitan ng kanyang mga hita ay kumukumpirma sa katotohanang ayaw niyang tanggapin. May nangyari sa kanila. At sa isang iglap, bumalik sa kanyang isipan ang mga pira-pirasong alaala, ang init ng mga halik nito sa kanyang leeg, ang bigat ng katawan nito sa ibabaw niya, ang mga ungol na hindi niya alam na kaya niyang gawin at ang matalim na sakit na sinundan ng isang kakaibang init. Ang kanyang pagkababae. Ang bagay na pinakaiingat-ingatan niya sa loob ng 25 taon. Ibinigay niya sa isang gabi ng kalasingan sa isang lalaking kinasusuklaman niya. Anong ginawa ko? Diyos ko, anong ginawa ko? Nagsimulang manubig ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay gusto niyang maghukay ng lupa at ibaon ang sarili niya. Ang init ng kanyang pisngi ay kumalat hanggang sa kanyang mga tainga. Dahan-dahan, na parang isang magnanakaw, inalis niya ang braso ni Rico sa kanyang baywang. Bawat galaw niya ay maingat, bawat paghinga niya ay pinipigilan sa takot na magising ito. Nang sa wakas ay makalaya siya, mabilis ngunit walang ingay siyang bumangon. Pinulot niya ang kanyang damit na nakakalat sa sahig, ang kanyang bestidang panregalo, ngayon ay lukot na lukot at may amoy ng alak. Isinuot niya ito ng pabaliktad sa una dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Nakita niya ang kanyang sapatos sa ilalim ng isang silya at ang kanyang purse sa ibabaw ng maliit na mesa. Mabilis niya itong kinuha. Bago siya tuluyang umalis, hindi niya napigilang sulyapan muli ang natutulog na si Rico. Sa kanyang pagtulog, nawala ang angas at ang lamig sa mga mata nito na laging nakikita niya sa opisina. Mukha itong inosente. Payapa. Ngunit mabilis na bumalik ang galit sa puso ni Kat. Huwag kang magpalinlang, Kat, isa siyang ahas. Ginamit ka lang niya. Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng hotel room, lumabas, at isinara ito ng walang kaluskos. Nang marinig niya ang mahinang pag-click ng lock, doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Sumandal siya sa pader ng hallway at tahimik na humagulgol, tinatakpan ang kanyang bibig para walang makarinig. Napakawalang kwenta niya. Napakadumi niya. Pagdating niya sa opisina kinabukasan, pakiramdam ni Kat ay lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Bawat bulungan ay parang tungkol sa kanya. Bawat tawa ay parang isang pangungutya. Pilit niyang itinuwid ang kanyang likod at itinaas ang kanyang noo, nagpapanggap na walang nangyari. Uy, Kat! Musta ang hangover? Bati ng isa niyang kaopisina, si Lani. Umiti lang si Kat ng pilit. Okay lang. Masakit lang ang ulo. Nako, ikaw kasi. Ang lakas mo kagabi. First time ka naming nakitang uminom ng ganoon, sabi pa ni Lani, natatawa. Hindi na sumagot si Kat, pumunta na lang siya sa pantry para magtimpla ng kape, umaasang ang init niyon ay kayang pawiin ang lamig ng kanyang pagkatao. Habang hinahalo niya ang kanyang kape, naramdaman niyang may pumasok sa pantry. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino yon.
Ang amoy pa lang ng pabango nito ay sapat na para manindig ang lahat ng balahibo sa kanyang batok. "Good morning, Kat," bati ng isang baritonong boses sa likod niya. Nabitawan niya ang kutsarita. Gumawa ito ng malakas na kalansing sa sahig. Napapikit siya ng mariin. "Huwag kang lilingon. Huwag kang magpahalata." "Good morning po, sir," sagot niya, hindi pa rin lumilingon habang pinupulot ang kutsarita. Narinig niya ang mga yabag nito na papalapit. "Are you okay? You look pale." Ang boses nito ay malapit na. Masyadong malapit. Naramdaman niya ang init ng katawan nito sa kanyang likuran. Nagmamadali siyang tumayo at humarap dito, pinipilit na maging normal ang ekspresyon. "Okay lang po ako, sir. Kulang lang po siguro sa tulog." Tinitigan siya ni Rico de Villa. Ang mga mata nitong madalas ay malamig at walang emosyon ay parang may gustong sabihin. Ngunit para kay Kat, ang tingin na yon ay isang tingin ng panunukso, ng pag-alala sa nangyari sa kanila. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya nito sa kanyang kinatatayuan. "If you're not feeling well, you can take the rest of the day off," he offered, his voice surprisingly steady. "Hindi po, sir. Okay lang po ako," mabilis na putol ni Kat, halos hindi makahinga. Ang alok nito, na maaaring maging isang kabaitan sa ibang pagkakataon, ay parang isang insulto sa kanya ngayon. Para bang sinasabi nito na alam nito ang epekto ng ginawa nito sa kanya. "Kailangan ko na pong bumalik sa desk ko. Marami pa po akong tatapusin." Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang pabalik sa kanyang cubicle, dala-dala ang kapeng hindi na niya maiinom. Nararamdaman niya ang mga mata ni Rico na nakasunod sa kanyang likod, at bawat titig nito ay parang isang mainit na bakal na dumadampi sa kanyang balat. Nang makaupo siya sa kanyang silya, napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang puso niya ay kumakarera na parang gustong kumawala. "Kalma, Kat, kalma. Trabaho lang. Isipin mo ang trabaho." Pilit niyang ibinaling ang atensyon sa computer screen, ngunit ang mga letra at numero ay nagsasayawan sa kanyang paningin. Maya-maya pa, dumaan sa tabi ng kanyang cubicle ang head ng kanilang department na si Sandra Lim, kasama ang isa pang katrabaho na si Cheska. Huminto sila malapit sa water cooler, hindi alam na dinig sila ni Kat. "Grabe, nakita niyo ba si Sir Rico kagabi?" narinig niyang sabi ni Sandra. Ang boses ay may halong panunukso at pekeng paghanga. "Hi, as usual. Ang galing talagang magdala ng sarili. For sure, may bago na namang conquest yon." Naramdaman ni Kat na parang may pumiga sa kanyang puso. "Conquest? Isang tropeo? Talaga? Sino naman kaya yung kawawang babae this time?" sagot ni Cheska, na tila sabik sa chismis. "Hindi ko na mabilang sa daliri ko kung ilan na ang naging babae niyan. Kawawa naman ang mapapangasawa niyan balang araw." "Kawawa talaga," segunda ni Sandra, at may pait sa kanyang tawa. "Pero ganyan talaga ang mga de Villa. Habulin pero mahirap hulihin. Isang gabi lang ang kaya nilang ibigay." Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na tumusok ng dire-diretso sa dibdib ni Kat. Isang gabi lang. Kawawang babae. Ang mga luhang akala niya ay naubos na niya kagabi ay muling nagbabadya. Napayuko siya at nagkunwaring may binabasa sa kanyang lamesa, habang ang mga kamay niya sa ilalim ay mariing nakakuyom. Siya yun. Siya yung kawawang babae. Siya yung isang gabing panandalian lang. At ngayon, pinag-uusapan na siya sa buong opisina nang hindi man lang nila alam na siya ang tinutukoy. Ang kahihiyan ay naging isang nag-aalab na galit. Galit sa sarili niya sa pagiging mahina. At galit na galit kay Rico de Villa sa pagiging siya. Buong araw, iniwasan niya si Rico. Kapag nakikita niya itong papalapit sa hallway, liliko siya sa ibang direksyon. Nagdala siya ng sarili niyang baon para hindi na kailangang lumabas para sa lunch. Pakiramdam niya, ang buong opisina ay isang malaking entablado at siya ang bida sa isang trahedyang siya mismo ang may gawa. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, nag-umpisa na siyang magligpit ng kanyang mga gamit. Ang tanging gusto na lang niya ay umuwi, magkulong sa kanyang kwarto, at kalimutan ang araw na ito. Ngunit habang isinasara niya ang kanyang bag, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Isang alon ng pagduduwal ang biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Ang amoy ng air freshener ng opisina na dati hindi niya pinapansin ay biglang naging napakatapang. "Excuse me," mabilis niyang sabi sa katabing cubicle, at dali-daling tumakbo papasok sa banyo ng mga babae.
Sumandal siya sa malamig na pader ng isang cubicle, hinihingal. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, naghihintay na may lumabas, pero wala. Tanging ang pakiramdam lang ng matinding pagkasuklam. Sinabuyan niya ng tubig ang kanyang mukha, umaasang mawala ang pakiramdam na iyon. Habang nakatingin siya sa kanyang maputlang refleksyon sa salamin, isang malamig na tanong ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang tanong na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Teka, kailan ba ang huling regla ko? Mabilis siyang nag-isip. Dapat ay noong nakaraang linggo pa. Laging eksakto ang kanyang buwanang dalaw. Pero ngayon huli na siya. Isang linggo ng huli. Ang pagkahilo. Ang pagduduwal. Ang pagod. Bigla, ang lahat ng iyon ay nagkaroon ng isang posibleng, nakakatakot na kahulugan. Napahawak siya sa lababo para suportahan ang sarili, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanlambot. Ang takot na naramdaman niya kaninang umaga ay walang-wala kumpara sa malaking sindak na ngayon ay gumagapang sa buo niyang sistema. Hindi. Hindi pwedeng mangyari ito. Lumipas ang mga sumunod na araw na parang isang masamang panaginip para kay Kat. Bawat umaga, gumigising siya na may bigat sa dibdib, umaasang sana ay isa lang iyong bangungot. Ngunit ang pagkahilo tuwing umaga at ang patuloy na pagkaantala ng kanyang regla ay isang malupit na paalala na totoo ang lahat. Sinubukan niyang baliwalain ito. Stress lang siguro. Dahil sa nangyari. Stress lang to, iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit sa ikalawang linggo ng pagkaantala, ang pagtanggi ay unti-unting napalitan ng isang hindi mapakaling kaba. Hindi na siya makapag-focus sa trabaho. Isang beses, habang nasa gitna ng presentasyon, bigla na lang siyang natigilan, nakalimutan ang sasabihin. Napansin iyon ni Sandra, at binigyan siya nito ng isang matalim na tingin na puno ng iritasyon. Ang tingin na iyon ay sapat na para ibalik siya sa realidad, ngunit ang kahihiyan ay nanatili. Isang Biyernes ng hapon, pagkatapos ng trabaho, hindi na niya kinaya. Ang pag-aalinlangan ay kinakain na siya ng buo. Sa halip na umuwi, naglakad siya papunta sa isang maliit na botika malapit sa kanyang inuupahang apartment. Nakatayo siya sa labas ng ilang minuto, nag-aalangan, pinagmamasdan ang mga taong dumaraan. Pakiramdam niya, lahat sila ay alam ang kanyang maruming sekreto. Sa wakas, huminga siya ng malalim at pumasok sa loob. Nagpunta siya sa aisle kung saan nakalagay ang mga sabon at shampoo, nagkukunwaring may hinahanap, habang ang kanyang mga mata ay pasimpleng lumilibot. Nang matiyak niyang walang ibang customer sa malapit, mabilis niyang kinuha ang isang maliit na kahon mula sa estante, isang pregnancy test kit. Itinago niya ito sa ilalim ng isang bote ng lotion at dinala sa counter. Ito lang po, ma'am, tanong ng matandang babae sa counter. Opo, sagot ni Kat, ang boses ay halos hindi marinig. Iniiwasan niyang magtama ang kanilang mga mata, pakiramdam niya ay kaya siyang basahin ito. Inabot niya ang bayad, kinuha ang paper bag, at mabilis na lumabas ng botika na parang may humahabol sa kanya. Pagdating sa kanyang apartment, isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito. Napapikit siya ng mariin. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang isang maliit na kahon na maaaring magbago ng kanyang buong buhay. Para itong isang bomba na anumang oras ay sasabog. Nagpunta siya sa banyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kahon at binabasa ang instructions. Simple lang. Napakasimple lang. Ngunit para sa kanya, ito na ang pinakamahirap na bagay na gagawin niya. Pagkatapos gawin ang kailangang gawin, ipinatong niya ang puting stick sa ibabaw ng lababo. Ayon sa nakasulat, kailangan niyang maghintay ng 3 minuto. 3 minuto. Ang pinakamahabang 3 minuto sa buong buhay niya. Hindi niya ito tinitingnan. Sa halip, umupo siya sa sahig ng banyo, niyakap ang kanyang mga tuhod, at ipinikit ang kanyang mga mata. Nanalangin siya. Nanalangin siya sa lahat ng santo na alam niya. Sana hindi. Parang awa niyo na, sana hindi. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang tunog ng tumutulong gripo ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Ang katahimikan ng apartment ay nakakabingi. Nang sa tingin niya ay tapos na ang 3 minuto, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang sinilip ang stick na nasa lababo. Isang linya. Salamat sa Diyos. Ngunit habang tinititigan niya ito, may isa pang linya na dahan-dahang lumitaw. Malabo sa una, ngunit unti-unting luminaw.
Dalawang pink na linya. Positibo. Isang malamig na takot ang biglang bumalot sa kanya, mas matindi pa kaysa noong umagang nagising siya sa hotel room. Napaurong siya hanggang sa sumayad ang kanyang likod sa pader. Dumulas siya paupo sa sahig, ang mga mata ay nanlalaki at nakatitig sa kawalan. Buntis siya. Magkakaanak siya. Anak ni Ricardo de Villa. Ang katotohanan ay parang isang malaking alon na humampas sa kanya, nilulunod siya sa isang dagat ng kawalan ng pag-asa. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang patag niyang tiyan. May buhay sa loob nito. Isang buhay na nabuo mula sa isang pagkakamali, mula sa isang gabing puno ng alak at pagsisisi. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. Hindi na niya ito pinigilan. Humagulgol siya, ang tunog ng kanyang pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa maliit na banyo. Ano ang gagawin niya? Paano niya ito palalakihin mag-isa? Paano niya sasabihin sa kanyang mga magulang sa probinsya na nagtatrabaho ng husto para lang mapag-aral siya? At paano niya ito sasabihin kay Rico? Sa isang lalaking kinasusuklaman niya. Sa isang lalaking tingin sa kanya ay isa lang sa mga babaeng dumaan sa kama nito. Napuno siya ng galit. Galit sa mundo. Galit kay Rico. At higit sa lahat, galit sa sarili. Ngunit sa ilalim ng lahat ng galit at takot, may isang maliit na emosyon na nagsimulang sumibol. Habang nakahawak siya sa kanyang tiyan, naramdaman niya ang isang kakaibang koneksyon. Isang proteksyon. Hindi kasalanan ng batang ito ang lahat. Wala itong kamuwang-muwang. Tumahan siya sa pag-iyak. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang nag-iisang tao na mapagsasabihan niya nito. Ang kanyang best friend na si Maya. Hello, Bes, sagot ni Maya sa kabilang linya. Napatawag ka. Okay ka lang. Ang tamlay mo lately. At doon, muling bumigay si Kat, Maya. Bulong niya, ang boses ay basag. Buntis ako. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Maya, ang boses ay puno ng pag-aalala. Kat, paano? Kanino? Ikinuwento ni Kat ang lahat. Ang party. Ang kalasingan. Si Rico. Ang paggising sa hotel. Ang pregnancy test. Sa bawat salita, lalong gumaan ang kanyang pakiramdam na parang nababawasan ang bigat na kanyang dinadala. Diyos ko, Kat, sabi ni Maya pagkatapos niyang magkwento. Hindi kita masisisi. Pero kailangan niyang malaman. May karapatan siyang malaman at may pananagutan siya dyan. Pero paano, Maya? Paano ko sasabihin sa kanya? Iisipin niyang ginagamit ko lang to para itali siya. Iisipin niyang pera lang ang habol ko, umiiyak na sabi ni Kat. Hindi mahalaga kung anong iisipin niya. Ang mahalaga ay ang katotohanan. Kailangan mong maging matapang, Kat, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa baby mo, mahinahong payo ni Maya. Pagkatapos ng tawag, matagal na nakaupo lang si Kat sa sahig. Ang mga salita ni Maya ay tumatak sa kanyang isipan. Kailangan mong maging matapang. Tumayo siya at humarap sa salamin. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang babaeng nakatingin sa kanya pabalik ay mukhang pagod, takot, at wasak. Ngunit sa kabila ng lahat, may bagong kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng determinasyon. Tama si Maya. Hindi na lang ito tungkol sa kanya. May isa pang buhay na nakasalalay sa kanya ngayon. Kahit anong mangyari, haharapin niya ito. Kahit anong sabihin ni Rico de Villa, tatanggapin niya. Sa Lunes, pupuntahan niya ito. Sasabihin niya ang totoo. Nang biglang tumunog ang telepono sa kanyang sala. Nagulat siya. Sino naman ang tatawag sa landline niya sa ganitong oras? Naglakad siya papunta rito at sinagot. Hello, Ma'am Kat, sabi ng isang pamilyar na boses. Si Ana, ang executive secretary ni Sir Rico. Ana? Bakit ka napatawag? Kinakabahang tanong ni Kat. Ma'am Kat, pinapatawag po kayo ni Sir Rico sa opisina niya. Now na daw po. Parang nanuyo ang lalamunan ni Kat, ang tibok ng kanyang puso ay muling bumilis. Bakit? Bakit siya pinapatawag nito? Alam na kaya niya? Impossible. Anong kailangan nito sa kanya sa isang Biyernes ng gabi? 1,000 tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Ngunit isa lang ang sigurado. Ang paghaharap na iniiwasan niya, ang pag-uusap na kinatatakutan niya, ay magaganap na. Mas maaga kaysa sa inaasahan niya.
Pinindot ni Ricardo de Villa ang intercom sa kanyang malawak na mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa skyline ng Bonifacio Global City, ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Ana, pakitawag si Emma Santos ng marketing. Papuntahin mo sa opisina ko, utos niya, ang boses ay matigas at formal, gaya ng dati. Copy, sir, sagot ng kanyang sekretarya. Ibinaba ni Rico ang intercom at sumandal sa kanyang leader na upuan, isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Sa loob ng 2 linggo, para siyang naglalakad sa mga karayom. Ang babaeng iyon si Katarina Santos. Mula noong gabing iyon sa hotel, hindi na ito mawala sa kanyang isipan. Hindi niya maintindihan. Sanay siya sa mga babae, sanay siya sa atensyon. Ngunit iba sikat noong umagang iyon, nang magising siyang mag-isa sa hotel room, hindi inis ang naramdaman niya, kundi isang kakaibang panghihinayang. Inaasahan niyang aabutan niya itong gising para makapag-usap sila. Para sabihin sa kanyang hindi iyon isang laro lang. Ngunit tumakas ito na parang isang kriminal. At sa opisina, mas lalo siyang nahirapan. Ang paraan ng pag-iwas nito sa kanya, ang takot sa mga mata nito tuwing nagkakasalubong sila, ang pamumutla nito sa pantry, lahat iyon ay parang maliliit na tinik na tumutusok sa kanyang konsensya. Napapagod na siya sa mga bulong-bulungan. Playboy. Babaero. Kung alam lang nila ang totoo. Kung alam lang nila na ang mga babaeng sunod-sunod na pumupunta sa opisina niya ay hindi mga conquest, kundi mga aplikante para sa posisyon ng kanyang personal secretary, isang posisyon na nangangailangan ng sukdulang tiwala, isang tiwalang minsan na siyang sinira. Kumatok sa pinto. Sir. Pasok, sagot niya. Bumukas ang pinto at pumasok sikat nakatayo ito malapit sa pinto, nakayuko, hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Napansin ni Rico ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Mukha itong mas payat at mas maputla kaysa dati. Pinapatawag niyo daw po ako, sir, tanong nito, ang boses ay mahina. Maupo ka, sabi ni Rico, itinuro ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Umupo sikat sa dulo ng upuan, handang tumayo anumang oras. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo. Gusto niyang tanungin, ayos ka lang ba? Gusto niyang sabihin, patawad kung natakot kita. Ngunit ang mga salita ay hindi lumalabas. Ang kanyang fatal flaw, ang pagiging emosyonal na nakakulong, ay muling nagiging pader sa pagitan nila. Sa halip, kumuha siya ng isang folder. May bago tayong campaign para sa isang real estate project. Gusto kong ikaw ang humawak nito. Isang palusot. Isang dahilan para makausap niya ito ng mas matagal. Po. Ako po, gulat na tanong ni Kat, sa wakas ay nag-angat ng tingin. Pero si Ma'am Sandra po ang laging humahawak ng mga malalaking project. I know. Pero gusto kong subukan ang kakayahan mo. I've seen your past works. You're good, sabi niya, at totoo ang mga salitang iyon. Matagal na niyang napapansin ang talino at dedikasyon ni Kat, bago pa man mangyari ang gabing iyon. Hindi ito umimik, tila naguguluhan sa biglaang tiwala na ibinibigay niya. Let's go to the boardroom. I'll brief you on the details, sabi ni Rico, tumatayo. Ito na ang pagkakataon niya. Sa labas ng opisinang ito, baka sakaling mas maging komportable sila. Tumango lang si Kat at sumunod sa kanya. Naglakad sila sa hallway ng tahimik. Si Rico, na sanay maglakad ng may kumpiyansa, ay biglang hindi alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay. Pumasok sila sa pribadong elevator na para lang sa mga executive. Nang magsara ang pinto, ang maliit na espasyo ay tila lalong sumikit. Amoy ni Kat, isang halo ng light floral perfume at sabon, ang pumuno sa hangin. Napalunok si Rico. Nakatayo sila ng magkatabi, balikat sa balikat, parehong nakatingin sa mga numerong paakyat sa display. At bigla, umalog ang elevator. Isang malakas na kalabog ang narinig, at pagkatapos ay namatay ang lahat ng ilaw. Huminto sila. Katahimikan. At kadiliman. Anong nangyari? Narinig niyang bulong ni Kat, ang boses ay nanginginig. Mukhang nagkaproblema, kalmadong sagot ni Rico, kinakapa ang emergency button. Pinindot niya ito, ngunit walang nangyari. Sinubukan niyang tawagan ang intercom. Wala ring sagot. Don't worry. May tatawag din sa maintenance. Narinig niya ang isang mabilis at malalim na paghinga mula kay Kat tapos isa pa. At isa pa. Kat, tawag niya sa dilim. Hindi ako makahinga, sabi nito, ang boses ay parang sinasakal. Agad na umiral ang kanyang alarma.
Ginamit niya ang flashlight ng kanyang cellphone at itinutok ito sa direksyon ni Kat. Nakasandal ito sa pader ng elevator, namumutla ang mukha, at ang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Pawis na pawis ito at nalalaki ang mga mata sa takot. Isang panic attack. Okay, Kat, just listen to Enwy voice, sabi niya, ang boses ay biglang naging malumanay, nawala ang tigas ng isang si. Lumapit siya dito. Look at me. Huminga kakasabay ko. Inhale, exhale. Sinubukan itong sundin, ngunit mas lalo lang itong nagpanik. Masikip ang dilim di. Walang pag-aalinlangan, hinubad ni Rico ang kanyang mamahaling suit jacket. Lumuhod siya sa harap nito at sinimulang paypayan ito. Hindi masikip. Maluwag to. At hindi madilim, may ilaw ang cellphone ko, kita mo. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at sigurado. Inabot niya ang kanyang bote ng tubig. Uminom ka muna. Tinulungan niya itong hawakan ang bote dahil nanginginig ang mga kamay nito. Nang makainom ito ng kaunti, umupo siya sa sahig sa tabi nito, isinasandal ang sariling likod sa pader. Ayos ka lang ba sa mga aso? Bigla niyang tanong. Natigilan si Kat sa kanyang paghinga. Aso? Noong bata ako, may aso kami. Isang golden retriever. Ang pangalan niya, Pandesal, sabi ni Rico, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang inaalala. Kasi tuwing umaga, ninanakaw niya yung pandesal sa mesa. Isang beses, nahulog siya sa pool. Hindi pa siya marunong lumangoy. Ako yung tumalon para sagipin siya. Simula noon, hindi na siya umaalis sa tabi ko. Kahit sa pagtulog, katabi ko siya. Ang bigat nga eh. Hindi niya alam kung bakit niya yon ikinukwento. Ngunit nakita niyang ang paghinga ni Kat ay unti-unting bumabalik sa normal. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya, nakikinig. Sa liwanag ng flashlight, nakita niya ang isang bagay sa mga mata nito na ngayon niya lang nakita, hindi takot, kundi kuryosidad. Talaga, bulong ni Kat. Tumango siya. Siya yung una kong best friend. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 linggo, ang pader sa pagitan nila ay tila gumuho. Wala na ang si at ang empleyado. Tanging 2 tao na nakakulong sa isang metal na kahon. Nakita niya si Katarina. At sa tingin niya, sa kauna-unahang pagkakataon, nakita rin siya nito. Biglang bumukas ang ilaw. Isang malakas na tunog ang narinig at dahan-dahang bumukas ang pinto ng elevator. Nandoon na ang maintenance crew at ilang security guards, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Sir, okay lang po kayo? Tumayo si Rico. We're okay. Justy. Huminga ng malalim si Kat at sinubukang tumayo. Ngunit pagtayo niya, nanghina ang kanyang mga tuhod. Nakita ni Rico kung paano pumuti ang kanyang mga labi at pumikit ang kanyang mga mata. Bago pa man ito bumagsak sa sahig, mabilis niya itong nasalo. Ang bigat ng katawan nito ay bumagsak sa kanyang mga braso. Kat, sigaw niya, ang takot ay biglang pumalit sa kalmadong naramdaman niya kanina lang. Binuhat niya ito. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilis! Isang mahinang tunog ng mga makina at ang amoy ng antiseptic ang unang pumasok sa kamalayan ni Katarina. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Lahat ay puti. Ang kisami, ang mga dingding, ang kumot na nakabalot sa kanya. Nasa ospital siya. Ang huli niyang natatandaan ay ang nakakasilaw na liwanag at ang pagbukas ng pinto ng elevator. Pagkatapos noon, kadiliman. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang kamay ang marahang pumigil sa kanya. Huwag ka munang gumalaw. Mahihilo ka. Napalingon siya. Nakaupo sa isang silya sa tabi ng kanyang kama si Rico de Villa. Wala na ang kanyang suit jacket, at ang manggas ng kanyang puting long sleeves ay nakatupi hanggang siko. Ang buhok niya ay bahagyang magulo. Mukha siyang pagod at nag-aalala. Sir, bulong ni Kat. Rico na lang. Wala tayo sa opisina, sabi nito, ang boses ay malumanay. Inabot nito ang isang baso ng tubig na may straw. Uminom ka muna. Nahihiya man ay sumunod siya. Habang umiinom, napansin niya ang isang plato ng hiniwang mansana sa bedside table. Ang mga hiwa ay perpekto at nagsisimula ng magkulay brown na parang kanina pa nandoon. Ano pong anong nangyari? Tanong niya. Hinimatay ka sa elevator. Dinala kita dito, simpleng sagot ni Rico. Hindi nito binibitawan ang kanyang mga mata.
Ang tingin nito ay diretsyo at seryoso, ngunit wala na roon ang lamig. Napalitan niyo ng isang bagay na mas malalim, pag-aalala. Isang tunay na pag-aalala. Naramdaman ni Kat na uminit ang kanyang mga pisngi. Ang lalaking ito, na kinainisan niya at kinatatakutan, ang nagligtas sa kanya. 2 beses na. Sa elevator at mayon. Ang kwento nito tungkol kay Pandesal ay bumalik sa kanyang isipan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bakit ka nakangiti? Tanong ni Rico. Wala po. Sir. Rico, mabilis niyang bawi. Salamat. Bago pa man makasagot si Rico, isang doktor na may kasamang nurse ang pumasok sa kwarto. Umiti ito sa kanila. Good evening. Gising na pala ang pasyente natin, sabi ng doktora habang tinitingnan ang chart na hawak niya. Ako si Reyes. Kamusta ang pakiramdam mo, Inma Santos? Medyo nahihilo pa po, sagot ni Kat. Normal lang yan. Nag-run kami ng ilang tests habang tulog ka, sabi ni Reyes, at ang kanyang tingin ay bumaling kay Rico, tapos ay kay Kat, and Divila told us about your symptoms, pagkahilo, pagsusuka, at pagka-late ng iyong monthly period. That, combined with your fainting spell, led us to an initial assumption. Naramdaman ni Kat na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na. Sasabihin na ng doktor. Napatingin siya kay Rico. Ang mukha nito ay seryoso, naghihintay sa sasabihin ng doktora. Umiti ang doktora. Well, I have good news and some other news. Ang good news, hindi ka buntis, Inma Santos. Parang isang malaking tinik ang nabunot sa dibdib ni Kat, hindi buntis. Napahinga siya ng maluwag. Isang malaking bigat ang nawala sa kanyang mga balikat. Ngunit ang kaluwagan ay panandalian lang. Other news? Tanong ni Rico, ang boses ay nagpapakita ng pag-aalala. Tumango ang doktora. Sa ginawa naming transvaginal ultrasound, nakita namin na mayroon kang polycystic ovary syndrome o PCOS. Ito ay isang hormonal disorder. Ito ang dahilan kung bakit irregular ang iyong regla at kung bakit nakakaranas ka ng mga sintomas na parang sa pagbubuntis. PCOS. Narinig na niya ang tungkol doon. Mapanganib po ba yon, Dulcie? Tanong ni Kat, ang boses ay bahagyang nanginginig. It's a manageable condition, but it needs attention, paliwanag ni Reyes. Maraming kababaihan ang mayroon nito. Ang isa sa mga pangunahing concern sa PCOS ay ang epekto nito sa fertility. Maaari itong maging dahilan ng hirap sa pagbubuntis sa hinaharap. Pero huwag kang mag-alala, may mga treatments para dyan. I'll refer you to an endocrinologist. Hirap sa pagbubuntis. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Kat kanina lang, ipinagdarasal niyang sana ay hindi siya buntis. Ngayon, sinasabihan siyang baka hindi siya maging buntis kailanman. Ang tadhana ay tila pinaglalaruan siya. Isang pait ang gumuhit sa kanyang puso. Ang kaluwagang naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malalim na lungkot. Pagkaalis ng doktora, isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa silid. Hindi makatingin si Kat kay Rico. Nahihiya siya. Nahihiya siyang nalaman nito ang isang napaka-personal na bagay tungkol sa kanya. Kat, basag ni Rico sa katahimikan. Napatingin siya dito. Whatever it is haharapin natin, sabi nito, ang boses ay puno ng sinseridad. Natigilan si Kat natin. Bakit nito sinasabing natin? Ay. I'm sorry sa lahat, dagdag pa ni Rico, at sa unang pagkakataon, nakita ni Kat ang isang bakas ng pagsisisi sa mga mata nito. That night it shouldn't have happened. I wasn't myself. But that's not an excuse. And I will take full responsibility. Responsibilidad. Ang salitang iyon ay muling bumalik. Ngunit ngayon, iba na ang dating nito. Hindi ito tunog obligasyon. Ito ay tunog pangako. Naramdaman ni Kat ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, isang maliit na kislap ng pag-asa. Kailangan ko lang pong lumabas saglit para kausapin ang doktor, sabi ni Rico, tumatayo. Babalik ako agad. Nang makalabas si Rico, huminga ng malalim si Kat, pinoproseso niya ang lahat ng nangyari. Ang takot, ang kaluwagan, ang bagong takot, at ang nakakagulat na kabaitan ni Rico. Marahil ay nagkamali siya ng paghusga dito. Marahil ay hindi ito ang halimaw na inaakala niya. Habang siya ay nag-isip, bumukas ang pinto. Inaasahan niyang si Rico iyon, ngunit ang pumasok ay si Sandra Lim, may dalang isang malaking basket ng prutas at isang pekeng ngiti.
Kat! Oh and my God, narinig ko ang nangyari. Ayos ka lang ba? Sabi ni Sandra, ang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. Inilapag nito ang basket sa mesa. O okay lang ako, Ma'am Sandra, sagot ni Kat. Umupo si Sandra sa upuang inupuan ni Rico kanina. Sumandal ito, at ang ngiti sa kanyang labi ay napalitan ng isang mapanuyang tingin. Alam mo, Kat, bilib ako sayo. Ang galing ng timing mo. Napakunot ang noo ni Kat Spo. Anong ibig niyong sabihin? Tumawa ng mahina si Sandra. Itong pagkahimatay mo sa elevator pa kasama si Sir Rico. Napaka-perpekto. At ngayon, he's acting like a worried father-to-be. Idiniin nito ang huling mga salita. Hindi ako buntis, mabilis na sabi ni Kat. Talaga ba? Tinaasan siya ng kilay ni Sandra. Well, buntis ka man o hindi, mukhang effective ang strategy mo. Nakikita ko kung paano kanya tingnan. Alam mo naman, si Rico, he takes responsibility very seriously. Ganyan yan. Kapag may aksidente, hindi niya tatakbuhan. Ang bawat salita ni Sandra ay parang lason na unti-unting kumakalat sa sistema ni Kat. Ang maliit na pag-asa na nagsimulang sumibol sa kanyang puso ay biglang nilukob ng pagdududa. Responsibilidad. Iyon ba talaga ang dahilan? Kaya ba siya mabait? Kaya ba siya nag-aalala? Dahil sa tingin niya ay may responsibilidad siya sa nangyari. Dahil ba akala niya ay buntis siya? Ang lahat ba ng ito ay isang malaking pag-arte lang? Magpagaling ka, ha, sabi ni Sandra, tumatayo na. Tinapik nito ang kanyang balikat. Siguradong hindi ka pababayaan ni Rico. Lalo na kung may bunga ang nangyari sa inyo. Pagkaalis ni Sandra, naiwan si Kat na tulala. Ang init na naramdaman niya kanina mula sa mga salita ni Rico ay napalitan ng lamig. Ang pag-asa ay napalitan ng sakit. Ang sinseridad na nakita niya sa mga mata nito ay parabang isa na namang ilusyon. Hawak niya sa kanyang kamay ang resulta ng ultrasound. Ang patunay na wala siyang dinadalang bata. Ang patunay na mayroon siyang psos. Napatingin siya sa pinto. Nakita niya ang anino ni Rico na papalapit, pabalik na sa kwarto. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Sasabihin niya ang totoo. Ipapakita niya ang resulta. Kailangan nitong malaman. Kailangan niyang malaman kung ang pag-aalala nito ay totoo o kung ito ay dahil lang sa isang responsibilidad na hindi naman pala umiiral. Pagbalik ni Ricardo de Villa sa kanyang opisina, hindi siya makaupo ng maayos. Naglakad siya pabalik-balik sa harap ng malaking bintanang salamin, ang mga kamay ay nakapamulsa, ang isip ay lumilipad. Ang imahe ni Katarina sa kama ng ospital, maputla, marupok, ngunit may tapang sa mga mata, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang sabi ng doktor, hindi ito buntis. Isang bahagi niya ang nakahinga ng maluwag. Nawala ang komplikasyon, ang bigla ang responsibilidad na maging isang ama. Ngunit isang bahagi niya rin, isang bahaging hindi niya maintindihan at ayaw niyang aminin, ang nakaramdam ng bahagyang panghihinayang. Ang mas bumabagabag sa kanya ay ang balita tungkol sa psos. Hirap sa pagbubuntis. Nakita niya ang sakit at pagkabigo sa mga mata ni Kat nang marinig nito iyon. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, nasaktan din siya para dito. Ano bang nangyayari sa'yo, Ricardo? Bulong niya sa sarili. Huminto siya sa harap ng bintana, tinitingnan ang mga nagtataasang gusali sa paligid. Ang tanawing ito. Dito rin sa bintanang ito siya nakatingin 3 taon na ang nakalipas, noong gumuho ang mundo niya sa unang pagkakataon. Biglang bumalik ang alaala, matalas at masakit, na parang kahapon lang nangyari. Nakatayo siya noon sa parehong pwesto, hawak ang 2 tasa ng kape. Hinihintay niyang dumating ang kanyang fiancé na si Isabela. May sorpresa siya rito, isang susi sa kanilang magiging bahay. Ngunit naunang dumating ang isang email mula sa kanyang ama. Isang kumpidensyal na ulat. Nakita ng kanilang any department ang isang data breach. May nag-leak ng mga plano para sa kanilang pinakamalaking proyekto sa kanilang pinakamalaking kalaban. Kasama sa email ang mga kopya ng mga mensaheng na intercept. Binuksan niya ito at ang kape sa kanyang kamay ay halos mabitawan. Ang mga email ay galing sa personal na account ni Isabela, ipinapadala sa ng kumpanyang karibal. Ang lahat ng kanilang sikreto, ang mga pinaghirapan ng kanyang pamilya sa loob ng maraming dekada, ay ipinagkanulo kapalit ng isang posisyon at malaking halaga ng pera. Pagdating ni Isabela, masaya itong ngumiti sa kanya, walang kaalam-alam. Ipinakita ni Rico ang printout ng mga email.
Nakita niya kung paano nawala ang ngiti nito, kung paano napalitan ng lamig ang mga mata nito. Walang pagsisisi. Walang paghingi ng tawad. Tanging isang malamig na pag-amin. Negosyo lang to, Rico, sabi nito. Kailangan kong isipin ang future ko. Ang sakit ng pagkakanulong iyon ay halos dumurog sa kanya. Hindi lang ang kumpanya ang muntik niyang isuko, kundi pati ang kanyang kakayahang magtiwala. Simula noon, nagtayo siya ng pader sa paligid ng kanyang puso. Kaya siya mismo ang kumakausap sa mga aplikante para sa posisyon ng sekretarya. Hindi na siya muling magkakamali. Hindi na siya muling magtitiwala ng basta-basta. Ngunit sikat. Napapikit si Rico. Iba sikat na ramdaman niya yon. Sa kabila ng pag-iwas nito, ng takot nito, nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito sa elevator. Nakita niya ang kanyang sarili dito, isang taong nasaktan, isang taong natatakot. Hindi siya si Isabela, sabi niya sa kanyang sarili. Ipinangako niya sa sarili na sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang lamunin siya ng pagdududa. Ibabaon niya ang multo ni Isabela at maniniwala siya kahit paninindigan niya ang sinabi niya sa ospital. Haharapin natin to. Nagkaroon siya ng bagong determinasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan si Kat at kumustahin ito, nang biglang may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Sir Rico. Come in, sabi niya, bahagyang na-disappoint dahil naantala ang kanyang gagawin. Pumasok si Sandra Lim. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala, ngunit may kung anong kakaiba sa mga mata nito. Sorry po sa abala, sir, sabi ni Sandra, isinasara ang pinto sa likod niya. Pero may kailangan po kayong malaman. Nag-aalala po kasi ako para sa inyo. Napakunot ang noo ni Rico. Tungkol saan? Lumapit si Sandra sa kanyang mesa, ang mga mata ay parang nag-aalangan. Tungkol po kay Kat sir, ayokong isipin niyong nakikialam ako. Pero ayoko lang pong masaktan kayo ulit. Ang mga salitang imasaktan kayo ulit ay tumama sa isang pamilyar na ugat sa kanyang puso. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, ang boses ay naging maseryoso. Huminga ng malalim si Sandra na parang nag-ipon ng lakas ng loob. Sir kasi kanina po, papunta ako sa Siray. Narinig ko pong may kausap si Kat sa cellphone. Ang kaibigan niya yata. Ipinagmamalaki niya eh. Nag-pause si Sandra na parang ayaw ituloy. Ipinagmamalaki ang ano, Sandra? Sabihin mo na, utos ni Rico, naiinip na. Ipinagmamalaki niya na successful ang plano niya. Nasa wakas, nakuha na niya ang atensyon niyo. Nagagamitin niya ang pagpapanggap na buntis siya para mapaikot kayo, mabilis na sabi ni Sandra, at pagkatapos ay yumuko na parang nahihiya sa kanyang sinabi. Sabi niya, jackpot daw siya sa inyo. Parang may malamig na kamay na humaplos sa batok ni Rico. Impossible. Galing kami sa ospital. Nalaman naming, iyan po ang problema, sir, putol ni Sandra. Kumuha ito ng isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa at maingat na inilapag sa mesa ni Rico. Alam niya pong malalaman niyo sa ospital na hindi siya buntis. Kaya naghanda siya. Nakuha ko po ito sa basurahan malapit sa desk niya bago pa yung insidente sa elevator. Mukhang tinapon niya pero hindi na shoot sa basurahan. Binuksan ni Rico ang papel. Ito ay isang resulta ng isang laboratorio. Nakapangalan kay Katarina Santos. At sa ibaba, nakasulat sa malalaking letra. Ang petsa, 3 araw bago ang insidente sa elevator. Napahigpit ang hawak ni Rico sa papel, ang mga buto sa kanyang mga daliri ay namuti. Sir, aaminin ko po, dagdag pa ni Sandra, ang boses ay parang isang bulong na puno ng lason. Ako po ang nag-utos sa waiter na lagyan ng extra ang inumin ni Kat noong party. Lasing na po kasi siya at nag-iskandalo na. Inisip ko pong baka makatulong yon para umuwi na siya. Hindi ko po inakalang hahantong sa ganito. Kasalanan ko po. Pero ang lokohin niya kayo ng ganito sobra na po yata yon. Ang mga salita ni Sandra ay parang mga pira-piraso ng isang puzzle na perpektong nagkakabit-kabit sa isipan ni Rico. Ang pag-iwas ni Kat ang pagpapanggap. Ang pagkahimatay. Ang lahat ay tila isang napakahusay na pag-arte. Isang bitag. Isang bitag na halos mahulog siya. Ang mukha ni Isabela at ang mukha ni Kat ay naghalo sa kanyang isipan. Ang kanilang mga kasinungalingan. Ang kanilang pagkakanulo. Hindi siya si Isabela. Ang mga salitang sinabi niya sa sarili kanina lang ay parang isang mapait na biro. Pareho lang sila. Pare-pareho lang sila lahat.
Tumingin siya sa papel na hawak niya. 2 linya ng takot. Hindi pala yon takot. Iyon ay 2 linya ng isang napakalaking kasinungalingan. Naramdaman niya ang pag-akyat ng galit mula sa kanyang sikmura, isang malamig, tahimik, at nakamamatay na galit. Hindi isang maingay na pagsabog, kundi isang nagyelong apoy na unti-unting lumalamon sa lahat ng awa at pag-unawang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Tinaas niya ang kanyang mga mata at tiningnan si Sandra. Ngunit hindi na si Sandra ang nakikita niya. Ang nakikita na lang niya ay ang pagkakanulo. Muli. Kinabukasan, pagkatapos ma-discharge mula sa ospital, pumasok si Katarina sa trabaho. Ang kanyang puso ay magkahalong kaba at isang munting determinasyon. Sa loob ng kanyang bag, nakatago ang isang puting sobre. Nasa loob niyon ang opisyal na resulta mula sa ospital, ang patunay ng kanyang psos. Iyon ang kanyang katotohanan. Iyon ang kanyang kalasag. Naalala niya ang sinabi ni Rico sa ospital. Haharapin natin. Ang mga salitang iyon ay naging isang maliit na kandila sa madilim na pasilyo ng kanyang pag-aalinlangan. Pinanghawakan niya yon. Sa kabila ng mga lason na salita ni Sandra, pinili niyang maniwala sa Rico na nakita niya sa elevator, sa Rico na nag-alala para sa kanya. Naglakad siya patungo sa executive floor. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang mga tainga. Huminto siya sa harap ng malaking pintuan na gawa sa kahoy ng opisina nito. Huminga siya ng malalim, hinigpitan ang hawak sa strap ng kanyang bag at kumatok. Pasok. Ang boses sa loob ay malamig. Isang pamilyar na lamig na nagpakilabot sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at pumasok. Nakita niya si Rico, nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Ang postura nito ay matigas. Ang init at pag-aalala na nakita niya kahapon ay par. Ang isang malayong alaala na lamang. Sir Rico, panimula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Kailangan po nating mag-usap. Dahan-dahan itong humarap sa kanya. At sa isang iglap, gumuho ang munting kandila ng pag-asa sa puso ni Kat ang mga mata nito. Ang mga mata nitong kahapon lang ay puno ng isang emosyong hindi niya mapangalanan, ngayon ay 2 piraso ng yelo. Malamig, matalim at walang anumang bakas ng kabaitan. Mag-usap, tanong nito, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi. Mag-usap tungkol saan, Ima Santos? Sa susunod mong plano. Sa susunod mong pag-arte. Natigilan si Kat ang mga salita nito ay parang sampal. Pipo. Hindi ko po maintindihan. Tumawa si Rico, ngunit ang tawa ay walang saya. Isang tunog na puno ng pait. Naglakad dito papunta sa kanyang mesa at may kinuha. Isang pamilyar na papel. Inihagis niya ito sa mesa at dumulas ito papunta sa harap ni Kat. Ang peking resulta. Ang gawa-gawang ebidensya ni Sandra. Isang malaking kasinungalingan, sigaw ni Rico, ang boses ay umalinggaw sa loob ng malaking opisina. Ang kalmadong galit na nakita niya sa mga mata nito kanina ay isa na ngayong nag-aalab na apoy. Alam mo na palang hindi ka buntis bago pa man ang insidente sa elevator. Pero itinuloy mo pa rin ang palabas mo. Ang pagkahimatay, ang pagkaawa sa sarili. Lahat yon para saan? Para makuha ang simpatsya ko. Para matrap ako. Napatanga si Kat, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang dila niya ay parang nakatali. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipaliwanag, ngunit walang boses na lumalabas. May piyos po ako ni. Sa wakas ay naibulong niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Kinapa niya ang sobre sa kanyang bag, ito po yung resulta. Huwag mo na akong lokohin, putol nito sa kanya, ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagkasuklam. Piyos! Yan ba ang bagong script mo? Ano ang susunod? May malubha kang sakit. Kailangan mo ng pera para sa operasyon. Ganoon din ba ang sinabi mo sa mga lalaki mo noon? Ang huling pangungusap ay parang isang punyal na bumaon ng diretsyo sa kanyang puso at inikot. Ang sakit ay hindi mailarawan. Ang babaeng buong buhay na ininatan ang sarili, na walang ibang ginawa kundi magtrabaho ng marangal, ay tinatawag na ngayong isang manloloko at gold digger. At ang nagsasabi nito ay ang lalaking kumuha ng kanyang pinakaingatan. Hindi yan totoo, umiiyak na sabi ni Kat, hindi ako ganyang klaseng babae. Talaga? Sarkastikong tanong ni Rico. Lumapit ito sa kanya, ang mga mata ay nag-aapoy. Alam mo, may kilala akong katulad mo.
Magaling ding umarte. Magaling ding magsinungaling. Ginamit niya ang tiwala ko para sirain ako. At ikaw ay isang mas murang bersyon niya. You're nothing but cheap, scheming opportunist. Bawat salita ay isang dagok. Bawat salita ay dumudurog sa natitirang dignidad niya. Ang lalaking nagkwento tungkol kay Pandesal, ang lalaking nag-alalang nagpaypay sa kanya, ang lalaking nangakong haharapin nila ang lahat na saan na siya. Ang nasa harap niya ngayon ay isang halimaw. Isang estrangherong puno ng put. Tumulo ang kanyang mga luha. Hindi na niya ito pinigilan. Hinayaan niyang dumaloy ang mga ito sa kanyang pisngi, dala ang lahat ng sakit, pagkabigo, at pagkasira ng puso. Hindi na siya nagsalita. Wala nang saysay. Hindi na ito makikinig. Ang isip nito ay sarado na. Ang hatol nito ay naibigay na. Napayuko siya, talunan. Ang sobrang hawak niya ay parang wala ng halaga. Ang katotohanan niya ay wala ng bigat laban sa kasinungalingang pinaniniwalaan nito. Natahimik si Rico nang makita ang kanyang mga luha. Sa isang saglit, nakita ni Kat ang pag-aatubili sa mga mata nito, na parang isang bahagi nito ay nasasaktan din ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng isang mas matigas na determinasyon. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo sa kumpanyang ito, sabi nito, ang boses ay walang emosyon, na mas masakit pa kaysa sa pagsigaw. Mag-resign ka na. O gusto mong ako pa ang mag-terminate sa iyo for gross misconduct? Gross misconduct. Ang akusasyon ay isa na namang sampal. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo, tinitigan niya si Rico sa mga mata. Ang lahat ng sakit sa kanyang puso ay nag-ipon at naging isang huling piraso ng tapang. Hindi mo na kailangang gawin yan, sir, sabi niya, ang boses ay basag ngunit may diin. Dahil para sa isang taong walang puso at walang tiwala sa kapwa, hindi ako magtatrabaho. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas ng opisina, ang mga luha ay malayang dumadaloy. Bawat hakbang palayo ay parang isang paglalakbay sa impyerno. Paglabas niya ng pinto, nakita niya si Sandra sa di kalayuan, may isang ngiti ng tagumpay sa mga labi. Sa sandaling iyon, nawala na ang lahat. Ang kanyang trabaho. Ang kanyang reputasyon. Ang kanyang puso. At ang munting pag-asa na minsan niyang naramdaman. Naiwan siyang wasak, mag-isa, at puno ng mga sugat na hindi niya alam kung paano pa maghihilom. Lumipas ang isang linggo, ngunit para kay Ricardo de Villa, ang bawat araw ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang galit na naramdaman niya noong araw na iyon ay unti-unting napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Isang katahimikang mas masakit pa. Nag-resign si Catarina Santos. Iniwan nito ang kanyang resignation letter sa ER department, walang anumang paliwanag. Umalis ito ng tahimik na parang isang multo. Ang kanyang cubicle sa marketing department ay bakante na ngayon, isang paalala ng kanyang biglaang pagkawala. Sinubukan ni Rico na kumbinsihin ang sarili na tama ang kanyang ginawa. Na iniligtas niya ang sarili mula sa isa na namang pagkakanulo. Ngunit sa gabi, kapag mag-isa na lang siya sa kanyang malaking penthouse, ang imahe ni Kat ay bumabalik para guluhin siya. Hindi ang imahe ng isang manloloko, kundi ang imahe ng babaeng umiiyak sa kanyang opisina, ang mga mata ay puno ng sakit at pagkabigo. Ang huling sinabi nito sa kanya, para sa isang taong walang puso at walang tiwala sa kapwa, hindi ako magtatrabaho, ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi siya nakakaramdam ng tagumpay. Tanging isang malalim at hindi maipaliwanag na kawalan. Isang hapon, habang nasa isang board meeting, naging mas malinaw ang lahat. Pinipresenta ni Sandra ang bagong marketing campaign, ang campaign na orihinal na ibinigay niya kay Kat habang nagsasalita si Sandra. Ang boses ay puno ng kumpiyansa, napansin ni Rico ang isang bagay. Ang mga ideya, ang mga konsepto may pagkakahawig sa mga lumang panukala ni Kat, magaling si Sandra, ngunit ang strategi na ito ay may tatak ni Kat, matalino, makabago, at may puso. Magaling ang mga ideya mo, Sandra, sabi ng isa sa mga board member. Ngumiti si Sandra. Thank you po, sir. Pinag-isipan ko po itong mabuti. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kalooban ni Rico. Pagkatapos ng meeting, habang nagliligpit si Sandra ng kanyang mga gamit, nagmamadali itong tumayo at aksidenteng nabunggo ang mesa. Ang kanyang briefcase ay nahulog at bumukas, kumalat ang mga laman nito sa sahig. Oh! Sorry po, nahihiyang sabi ni Sandra, at mabilis na lumuhod para pulutin ang mga papel. Tinulungan siya ni Rico. Habang inaabot niya ang isang folder,
isang papel ang dumulas mula rito. Isang papel na may logo ng ospital kung saan dinala si Kat. Kinuha niya ito. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Nakasulat sa itaas ang pangalan, Catarina Santos. At sa ibaba, ang resulta ng isang pagsusuri. Hindi ito pregnancy test. Ito ay isang resulta ng ultrasound. Napatitig si Rico sa papel. Piyos. Iyon ang sinabi ni Kat, iyon ang sinubukan niyang ipaliwanag. Ito ang katotohanang itinapon niya sa mukha nito. Kasabay noon, ang mga alaala ay bumalik na parang isang rumaragasang baha. Ang peking pregnancy test na ibinigay ni Sandra. Ang kwento nito tungkol sa narinig niyang usapan sa telepono. Ang pag-amin nito na siya ang nagpalasing kay Kat, ang lahat ng mga piraso ng puzzle ay muling nabuo sa kanyang isipan, ngunit ngayon, sa tamang ayos. Ang ngiti ng tagumpay ni Sandra sa hallway. Ang pagkakahawig ng marketing campaign. Lahat ay kasinungalingan. Isang napakahusay na pagkatha ng isang taong desperada. Dahan-dahan siyang tumayo, hawak ang resulta ng ultrasound. Tumingin siya kay Sandra, na ngayon ay nakatayo na rin, ang mukha ay biglang namutla nang makita ang hawak niyang papel. Ano to, Sandra? Tanong ni Rico, ang boses ay mahinahon ngunit may bigat na parang bakal. Sir, wala po yan, nauutal na sagot ni Sandra, sinusubukang agawin ang papel, ngunit itinaas ito ni Rico. Huwag kang magsinungaling sa akin, sabi ni Rico. Kinuha niya ang cellphone mula sa kanyang bulsa at idinyal ang numero ng kanyang chief of security. Mark, I need you to pull the AA footage from 2 weeks ago. Ang hallway malapit sa C ng marketing. I-check mo kung may kausap si Iwa Santos sa telepono. At i-check mo rin ang CCA sa labas ng opisina ko noong araw na umalis si Kat. I want to see Sandra Lim's face. Ang mukha ni Sandra ay nawalan na ng kulay. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Sir, pipatawarin niyo po ako Umiiyak na pakiusap nito. Hindi na kailangan ng sihe. Ang pag-amin ay nasa mga mata na nito. Ibinaba ni Rico ang tawag. Lumapit siya sa mesa at kinuha ang isa pang papel, ang peking resulta. Inilapag niya ang 2 papel sa harap ni Sandra. Ang katotohanan at ang kasinungalingan magkatabi. Bakit? Tanong ni Rico, ang galit ay napalitan na ng isang malalim na pagkadismaya. Bakit mo ginawa to? Dahil mahal kita, Rico, sumigaw si Sandra, ang luha ay bumuhos na sa kanyang mga pisngi. Mahal kita. Matagal na. Ginawa ko ang lahat para sa iyo, para sa kumpanyang ito. Pero hindi mo ako nakita. Pagdating niya, sa isang iglap, nakuha niya ang lahat ng atensyon mo. Hindi yun patas? Napapikit si Rico. Ang pag-ibig na sinasabi ni Sandra ay hindi pag-ibig. Ito ay obsesyon. Isang makamandag na obsesyon na sumira hindi lang sa isang inosenteng tao, kundi pati na rin sa kanya. Binuksan niya ang kanyang mga mata. You're fired, Sandra. Get your things. And I don't want to see your face ever again. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng boardroom. Ang kanyang isip ay isa lang ang tinatakbo. Kat. Nagawa niya ang pinakamasamang kasalanan. Hinusgahan niya ito. Sinaktan niya ito. Ginamit niya ang sarili niyang masakit na nakaraan para wasakin ang isang taong ang tanging kasalanan lang ay ang mapalapit sa kanya. Patakbo niyang tinungo ang EF department. I need Catarina Santos 201 file. Now, utos niya, ang boses ay nagpapakita ng urgensya. Inabot sa kanya ang folder. Mabilis niyang hinanap ang address nito. Nang makuha, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tumakbo siya palabas ng opisina, hindi pinapansin ang mga gulat na tingin ng kanyang mga empleyado. Dumiretso siya sa elevator at pinindot ang ground floor. Habang nagmamaneho, ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay parang isang pagsubok sa kanyang pasensya. Sana hindi pa huli ang lahat. Parang awa mo na, sana nandoon ka pa. Nang marating niya ang address, isang simpleng apartment building sa isang tahimik na kalye, mabilis siyang bumaba ng sasakyan. Umakyat siya sa hagdanan, 2 baitang sa bawat hakbang. Nang makarating siya sa unit number na nakasulat sa file, nakita niyang bahagyang nakaawang ang pinto. Sumilip siya sa loob. At doon, parang sinaksak ang kanyang puso. Nakita niya si Kat nakatalikod ito, isinasara ang isang malaking maleta. Sa tabi nito, may 2 pang kahon na selyado na. Handa na itong umalis.
Handa na itong maglaho ng tuluyan sa buhay niya. Kat, tawag niya, ang boses ay garalgal at puno ng pagsisisi. Natigilan si Kat sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan itong lumingon at ang gulat sa mga mata nito ay mabilis na napalitan ng sakit. Nang marinig ni Katarina ang kanyang pangalan, ang buo niyang katawan ay nanigas. Ang boses na yon. Ang boses na sa loob ng isang linggo ay pilit niyang kinakalimutan, ang boses na gumising sa kanya sa gabi mula sa masasamang panaginip. Dahan-dahan siyang lumingon at ang puso niya ay parang tumigil sa pagtibok. Nakatayo sa may pintuan si Rico de Villa. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang paghinga ay mabilis na parang tumakbo siya ng malayo. Ngunit ang pinaka nagpatigil kay Kat ay ang kanyang mga mata. Wala na roon ang yelo, ang galit, ang pagkasuklam. Ang nakikita niya ngayon ay isang bagay na mas masakit pa, isang malalim, nakalulunod na pagsisisi. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Kat, ang boses ay walang emosyon. Pinilit niyang magtayo ng pader sa paligid ng kanyang puso, ayaw na niyang masaktan muli. Naglakad si Rico papasok sa apartment, ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya ilang talampakan mula sa kanya. Huwag kang umalis, Kat, please. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Kat, huwag umalis. Hindi ba't ikaw ang nagpalaya sa akin? Hindi ba't ayaw mo nang makita ang pagmumukha ko? Alam ko, sabi ni Rico, ang boses ay basag. Alam ko ang mga sinabi ko. At habang buhay kong pagsisisihan ang mga yon. Kat, nalaman ko na ang lahat. Ang lahat? Ang totoo, sabi ni Rico. Ang tungkol kay Sandra. Ang tungkol sa mga kasinungalingan niya. Ang tungkol sa Piyos. Inilabas ni Rico mula sa kanyang bulsa ang isang pamilyar na papel, ang resulta ng kanyang ultrasound. Nakita ni Kat kung paano ito nanginginig habang hawak iyon. Naging isang duwag ako, Kat, isang gago. Hinayaan kong lamunin ako ng nakaraan ko. Hinayaan kong ang sakit na idinulot ng ibang tao ay maging dahilan para saktan kita. Patuloy ni Rico, ang mga mata ay nagsisimula ng manubig. Noong una kong makita ang peking resulta na ibinigay ni Sandra, hindi ako nag-isip. Hindi ako nagtanong. Hinusgahan kita kaagad dahil mas madaling maniwala sa kasinungalingan kaysa sumugal ulit sa pagtitiwala. Nakinig lang si Kat, ang kanyang puso ay naglalaban sa pagitan ng galit at ng isang emosyong ayaw niyang kilalanin. Patawarin mo ako, bulong ni Rico. At sa pagkasindak ni Kat, dahan-dahan itong lumuhod sa kanyang harapan. Ang makapangyarihang CEO ng De Villa Holdings, nakaluhod sa sahig ng kanyang maliit na apartment. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Sa pagsira ko sa tiwala mo. Sa pagyurak ko sa pagkatao mo. Wala akong karapatang humingi ng tawad pero nakikiusap ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon para ipakita sa iyo kung sino talaga ako, hindi ang halimaw na nakita mo sa opisina ko. Tinitigan ni Kat ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Nakita niya ang luhang dumadaloy sa mga pisngi nito. At sa isang iglap, ang lahat ng pader na itinayo niya ay gumuho. Ang galit ay natunaw, at ang tanging natira ay ang sakit, at ang pag-ibig na pilit niyang itinatanggi. Umupo siya sa sahig kaharap nito. Tumayo ka dyan, sabi niya, ang boses ay mahina. Umiling si Rico. Hindi. Hanggat hindi mo sinasabing pinapatawad mo na ako. Huminga ng malalim si Katz, pinapatawad kita, Rico. At nang sabihin niya yon, naramdaman niyang isang malaking bigat ang nawala sa kanyang dibdib. Pero ang pagpapatawad ay iba sa pagtitiwala. Sinira mo yon. Hindi ko alam kung paano yon ibabalik. I understand, sabi ni Rico, tumatayo na. At hihintayin ko. Kahit gaano katagal. Hihintayin kita. Patutunayan ko sa iyo araw-araw na karapat-dapat ako sa tiwala mo. Just please don't go. Tumingin si Kat sa paligid ng kanyang apartment, sa mga kahon at sa maleta. Ito na sana ang kanyang pagtakas. Ngunit habang nakatingin siya sa mga mata ni Rico, alam niyang hindi niya kayang tumakbo palayo. Hindi sa pagkakataong ito. Tumango siya. Isang maliit, halos hindi makitang tango. Ngunit para kay Rico, iyon ay parang pagsikat ng araw. Lumipas ang mga buwan. Tinupad ni Rico ang kanyang pangako. Hindi niya minadali si Kat sa halip, naging kaibigan niya ito. Sinasamahan niya ito sa mga check-up sa doktor para sa kanyang Piyos. Dinadalhan niya ito ng pagkain. Kinakausap niya ito sa telepono gabi-gabi, hindi para manligaw, kundi para kumustahin lang.
Unti-unti, nakita ni Kat ang tunay na Ricardo. Isang lalaking may malalim na sugat mula sa nakaraan, ngunit may pusong puno ng kabaitan. Isang lalaking natututong magbukas ng sarili, matapos ang mahabang panahon ng pagtatago. At si Kat naman, unti-unting natututong magtiwala muli. Ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng isang pamilyar na kilig. Isang gabi, dinala siya ni Rico sa De Villa Holdings building. "Anong ginagawa natin dito?" tanong ni Kat. Ngumiti lang si Rico at inalalayan siya papasok sa executive elevator. Ang parehong elevator kung saan nagsimula ang lahat. "Hindi ka na ba takot dito?" tanong ni Rico. Umiling si Kat, "Hindi na." Biglang pinindot ni Rico ang emergency stop button. Huminto ang elevator. "Rico," gulat na sabi ni Kat. Ngumiti si Rico at lumuhod sa harap niya. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pag-ibig. May kinuha siyang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may kumikinang na diamante. "Kat," panimula niya, ang boses ay puno ng emosyon. "Dito sa lugar na ito ako unang natakot na baka mawala ka. At dito sa lugar na ito ko rin unang naramdaman na ayaw kitang mawala. You saw me at my worst and you still chose to see the good in me. Tinuruan mo akong magtiwala ulit. Tinuruan mo akong magmahal ulit. Katarina Santos, will you marry me? Will you be enlay walang hanggan?" Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Kat, ngunit ngayon, ito ay mga luha ng kaligayahan. "Yes," bulong niya. "Yes, Rico. I will." Isinuot ni Rico ang singsing sa kanyang daliri, at sa loob ng humintong elevator, sa gitna ng katahimikan, nagbahagi sila ng isang halik na nagpapatunay sa kanilang paghilom at sa kanilang bagong simula. Isang malambot na sinag ng araw ang gumising kay Kat, mumiti siya. Iba na ang amoy na gumigising sa kanya ngayon, amoy ng baby powder at gatas. Tumingin siya sa kanyang tabi. Mahimbing na natutulog si Rico, ang isang braso ay nakaakbay sa kanya. Mula sa dalawang bassinet sa gilid ng kanilang kama, narinig niya ang mahinang pag-ungol. Dahan-dahan siyang bumangon at sinilip ang mga ito. Isang maliit na batang lalaki na kamukhang-kamukha ni Rico. At isang maliit na batang babae na may mga mata niya. Ang kanilang kambal. Ang kanilang milagro. Ang bunga ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon, ng kasinungalingan, at ng mga pagsubok. Hinaplos niya ang pisngi ng kanyang mga anak. Ang sabi ng mga doktor, mahihirapan siyang magkaanak. Ngunit ang pag-ibig, wika nga nila, ay laging nakakahanap ng paraan. Naramdaman niya ang mga braso ni Rico na yumakap sa kanyang baywang mula sa likuran. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib nito. "Good morning, Ilres de Villa," bulong ni Rico sa kanyang tainga. "Good morning, Daddy," sagot ni Kat, ang puso ay puno ng isang kaligayahang hindi niya akalaing posible. Magkasama nilang pinagmasdan ang kanilang mga anak. Isang gabi. Isang pagkakamali. Iyon ang simula ng lahat. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang pamilya, alam ni Kat na hindi iyon pagkakamali. Iyon ay tadhana. Isang magulo, masakit, ngunit sa huliin napakagandang tadhana. Ang kanilang kwento ay patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay magulo. Ngunit ito ay laging nagtatagumpay. Ito ang kanilang walang hanggan. At dito nagtatapos ang kwento ni Kat at Rico. Mga minamahal kong tagapakinig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng pag-ibigan ni Kat at Rico. Salamat sa panahong inilaan nyo, sa bawat emosyong ibinahagi nyo sa kanila. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, kasama nyo akong umiyak, kinilig, nagalit, at umasa. Nais kong lumikha ng isang salaysay na hindi lang basta kwento, kundi isang salamin ng mga tunay na pagsubok at damdamin na kinakaharap nating lahat. Ang kwento ni Kat at Rico ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa perpektong simula. Ito ay madalas nabubuo sa gitna ng gulo, ng mga pagkakamali, at ng mga masasakit na katotohanan. Ito ay tungkol sa kakayahang magpatawad sa kabila ng malalim na sugat, sa tapang na magtiwalang muli matapos masaktan, at sa paninindigang alagaan ang isa't isa sa kabila ng mga kahinaan. Ito rin ay isang kwento ng pag-asa, na kahit sa mga pagkakataong tila sinasarhan na tayo ng tadhana, laging mayroong puwang para sa himala at bagong simula. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyo mula sa kanilang paglalakbay? Saang bahagi kayo pinakanaantig?
Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa ay mahalaga at lubos kong ikagagalak na basahin. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.